Noong Nobyembre 19, 2006, sa Ramadi, Iraq, sa gitna ng nagbabantang panganib, nakatalaga ang Navy SEAL Team Alpha 1 upang siguruhin ang lugar laban sa isang organisadong grupo ng mga sniper. Sa loob ng kanilang pansamantalang base, pansamantalang napapawi ang tensyon. Habang naghihintay ng susunod na utos, makikitang nanonood ang grupo ng isang music video. Sabay-sabay na umaawit at sumasabay sa tugtugan, tila ba saglit na tinatakasan ang bigat ng kanilang misyon. Kabilang sa kanila si Ray Mendoza, ang maaasahang communications officer na nagsisilbing linya ng koneksyon ng koponan. Si Eric, ang matatag at mapanagutang officer in charge. Si Elliot Miller, ang tahimik ngunit matalas na lead sniper. Si Tommy, ang masigla ngunit handang gunner. Si Sam, ang disiplinadong leading petty officer. At si Lieutenant McDonald, ang opisyal na namumuno sa operasyon. Sa kabila ng kanilang magaang na sandali, malinaw na anumang oras ay maaari silang tawaging pabalik sa realidad, kung saan ang bawat galaw ay maaaring maging usapin ng buhay at kamatayan. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang grupo sa kalsada at pumasok sa isang bahay. Walang pag-aatubili, pinaalis nila ang mga nakatira at pinilit na manatili ang mga ito sa isang hiwalay na silid. Pagsapit ng umaga, tahimik na pumwesto ang mga sniper ng Alpha 1 sa itaas na palapag. Maingat silang nagbukas ng butas sa pader upang makagawa ng malinaw na linya ng paningin sa labas. Habang abala sa komunikasyon si Ray sa air support upang kumpirmahin ng kanilang lokasyon, nakatutok naman si Elliot sa pagmamatsyag sa pamilihan sa tapat. Ngunit unti-unting nagbabago ang sitwasyon, dumadami ang galaw ng mga tao sa paligid at kapansin-pansing humihina ang presensya ng suporta mula sa himpapawid. Ipinabatid ni Farid at Nur, ang kanilang mga tagasalin, ang isang nakababahalang balita. Ayon sa pamilyang nasa bahay, may paparating na jihad laban sa kanila. Dahil dito, agad na kumilo si Eric. Mahigpit niyang inatasan ng bawat miyembro na magbantay sa kani-kanilang sektor ng gusali, handa sa anumang maaaring mangyari. Samantala, mula sa kanyang pwesto, napansin ni Sniper Frank ang ilang armadong kalalakihan na palihim na pumapasok sa gusali sa tapat. Isang malinaw na senyales na paparating na ang labanan. Maya-maya, isang granada ang inihagis papasok sa butas na pinagpupwestuhan ng mga sniper. Isang iglap na sumira sa katahimikan. Tinamaan si Elliot at napuruhan ng kanyang kamay, dahilan para agad na magdesisyon ng grupo na tumawag ng case vac upang mailikas siya palabas ng gusali. Hindi pa man tuluyang nakakabawi, sumiklab ang matinding putukan sa paligid. Walang pag-aatubili, gumanti ng sunod-sunod na putok ang Alpha 1, pinipigilan ng paglapit ng kalaban. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kumilos si Eric, pinamunuan ng kanyang mga tauhan habang naghahanda sa pagdating ng Bradley tank. Iniipon ang natitirang armas, inaayos ang depensa at maingat na inilalagay ang mga Claymore mine bilang huling linya ng proteksyon. Habang nagmamadaling makasakay ang grupo sa Bradley, biglang sumabog ang isang IED. Isang malakas at nakakabinging pagsabog na yumanig sa buong paligid. Sa isang iglap, bumagsak sina Elliot at Sam, kapwa tinamaan ng malubha sa kanilang mga binti, habang ang isa pa nilang kasamahan ay halos mapunit ang katawan sa lakas ng pagsabog. Agad na hinila pabalik si Sam papasok sa loob ng bahay, sumisigaw sa matinding sakit. Ang kanyang mga binti ay halos hindi na makilala, duguan at wasak. Lumapit si Ray at sinimulang alagaan siya. Mariing pinipigilan ng iba na lumapit upang maiwasan ng kaguluhan. Pilit niyang nilagyan ng tourniquet ang mga sugat ni Sam, ngulit nanginginig ang kanyang mga kamay at nawawala ang kanyang focus dahil sa matinding pag-aalala. Napansin ito ni Eric kaya agad siyang pumalit at mabilis na inayos ang paglalagay nito. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ng grupo na makipag-ugnayan sa Alpha 2, desperadong humihingi ng karagdagang puwersa.
Muling bumalik ang air support sa himpapawid, ngunit dahil sa patuloy at delikadong putukan sa paligid, show of force lamang ang ipinag-utos ni MacDonald, isang babala sa kalaban sa halip na direktang pag-atake. Makalipas ang ilang sandali, nagkamalay si Elliot, ngunit kasabay nito ang pagbalik ng matinding sakit sa kanyang katawan. Upang maibsan ang kanilang paghihirap, agad na nagbigay si MacDonald ng morphina kina Elliot at Sam habang patuloy na lumalala ang sitwasyon sa kanilang paligid. Dumating ang Alpha 2 na pinamumunuan ni Jake. Siya ang kumukuha ng pamumuno matapos mapansin na pagod na si Eric. Dahil sa banta ng isa pang pagsabog ng IED, tinanggihan ng mga kupunan para sa medikal na paglilikas. Kaya't pinagawa ni Jake ang kanyang opisyal sa komunikasyon na si John na magpanggap bilang isang nakatataas na opisyal upang maaprobahan ang evacuation. Ang mga armadong kalaban sa bubungan ay binabayo ng matinding putok mula sa mga rebelde. Dumating ang mga Bradley para sa paglikas. Si Elliot at Sam ay isinakay sa mga tangke at inalis mula roon. Sa loob ng bahay, iniutos ni Jake na pasabugin ng iba pang Bradley ang itaas na palapag dahil sa takot na baka nakapasok na ang mga rebelde. Sumunod ang mga Bradley at winasak ang mga palapag sa itaas, habang ang grupo ay lumabas sa kalsada, nagtutulungan sa pagtakip sa isa't isa bago tuluyang makasakay at makalikas. Kapag humupa na ang alikabok, lumalabas ang mga pamilya mula sa kanilang mga silid dahil nakaalis na ang mga sundalo. Samantala, ang mga natirang rebelde ay lumabas din sa kalsada upang silipin ang pinsalang naiwan. Bago matapos ang pelikula at lumabas ang credits, ipinakita ang mga tunay na SEAL na ginampanan sa pelikula. Partikular sina Ray Mendoza at Elliot Miller, habang kasama sa produksyon ng pelikula. Kasabay nito, lumabas din ang mga totoong litrato ng iba pa nilang kasamahan. Ang mga totoong sundalo na ginampanan sa pelikula ay ipinakita rin kalaunan sa paggawa ng pelikula, kabilang si Ray Mendoza na isa ring co-director.